Tao lingkod sa bayan, iuwi ang mga kasiwalian. Hindi mapapagod, magsimata ng mamamayan. Para sa bayan na sinasabantay, ang programa na gumagabay. Maaasahan na sumbungan, ang huli dito ang musikan. Punta ha! Punta! 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 Punta ha! Huli ka! Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. At magandang umaga, Mindanao. Mayong buntag sa tanang taga-Visayas at Mindanao. Diyos maray na aldo mga Bicolanos at magandang morning, Mega Manila. Good morning din ho kaya Bossing Romeo Gatdula Pehe. Good morning Sir Jojo watching from Alfonso, Cavite. Magandang umaga ho sa lahat ng mga taga-Alfonso, Cavite, lalo na po dyan sa mayor ho ng Alfonso, ha? Yung kanila pong chief of police ng Alfonso, Cavite, at sa lahat ng mga barangay ho dyan, barangay chairman at sa mga konsihal ng bayan at maging sa mga kagawad ng bayan. Magandang umaga din ho kay Ma'am Loricia Maas, watching ho siya. Salamat po sa lahat pong nakatutok kahapon sa aking programa, lalo na po sa aking pong weekly paraffle ho. Thank you so much sa winner ho. Thank you so much. Salamat po sa inyo pong pagsali, pag-join ho dito sa aking munting palatuntunan. Wala po kayong ibang gagawin ho, ha? Mag-subscribe lamang kayo sa aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media. Subscribe lamang po ninyo ang aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media. Pagkatapos po, pindutin ninyo ang notification bell. At panoorin ninyo ang aking mga latest na video, i-share ninyo at mag-comment down below kayo. During my Facebook Live at live streaming ho, Lunes hanggang Biyernes ho, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ho, manood po kayo, panoorin po ninyo itong aking programang live ho sa Facebook ho at sa live streaming. Panoorin ho ninyo ito. Then mag-send ho kayo ng inyong pong cellphone number. Send lamang ho ninyo ang inyong cellphone number at makakasama na ho kayo dito. Ilagay ko dito sa Tumbler para ho ay pagdating ho ng ating pong weekly raffle ay makakasali po kayo. Magkaroon kayo ng sarili nyong entry ho. Tatawagan ko kayo kapag nabunot ang inyong numero and then sagutin ninyo kasi pag hindi nyo sinagot, disqualified na yon, ha? Kaya ba kailangan ho, aktibo ho tayo para po sa ano. At sa mga darating pa po, baka malay na ho natin, mas marami pa tayong pa-premium darating ho sa mga darating na araw, ano, bago o sa oras o sa araw ho ng Pasko. Ito po, masabi ho ni Ma'am Loricia Maas. Good morning po, sir. God bless po. Thank you so much. Ma'am Juan Kalingasan Montano. Good morning, Sir Jojo. Ganon din ho sa inyo. Watching from Naik, Cavite. Oy, sa mga lahat ng mga taga Naik, Cavite. Good morning po sa inyo, Ma'am Juan Kalingasan Montano, ha? Lalo na po kay Glenford Antio Bula at kay April Ordanza. Good morning po sa inyo. Good morning din po kay Ma'am Ling Noche Delicaho. Asawa po ito ng aking kasamahan, si Jun Dumikelo, dyan ho sa Quezon City. Good morning din po sa aking pong kasamahan, si Glenford Antio Bula. Good morning po sa inyo. At ito, sandali lamang, may binigay ho ng numero ho, si Sir Romeo Gatdula ho. Thank you lamang. Sandali lamang ha.
Okay, salamat po ha. Ito po, may bago ho tayong sumali ho sa atin po si Sir Romeo Gatdula Pehe ho. Nagbigay po siya na kanya pong cellphone number ha, para po sa ating pong entry rito sa ating weekly raffle. Ulitin ko lamang, liwanagin ko lamang, baka mali po ang aking sinulat. Okay, 275-8132. Okay, kay Ma'am, okay, Rosbel naman ho, Pago Ilisan ha. Roseville, babae ka ba o lalaki? Pasensya na po, hindi ko masyado makita. Ito po, 0945-759-3949. Okay? 75939. Okay? Thank you so much po sa lahat ng mga mag-join. Thank you so much po sa inyo. Sa inyo pong, wala po kayong ibang gagawin para ho kayo makapasok ko rito sa ating pong weekly raffle o magkaroon ka ng entry. Simple lamang pong ating gagawin. Simple lamang pong ating gagawin. Kundi ho, i-subscribe lamang ninyo ang aking YouTube channel. Yun lamang ho, subscribe ninyo aking YouTube channel. At then, pindutin ang notification bell. Panoorin ang aking mga video. I-share po ninyo. At mag-comment ho kayo during my Facebook live program. Ganun lamang ho. I-share ko po na i-share ito sa iba't iba ho nating mga kasamahan. Lagi sa ibang mga parents ho dyan na bakante ho sila o libre ho sila sa oras ho ng alas 10 sa alas 11 para ho nila mapanood ho ito. Malay ho natin, mabunot ho kayo. Kahapon nga po, nagpapasalamat po yung nanalo. Dahil nga po, sabi niya, salamat po, sir, may pambili na ho kami. Sabi ho niya, may pambili na ho. Okay, tuloy-tuloy lamang tayo sa ating programa. Ito po sabi ito si Ma'am Juan, nagpadala rin ng kanyang numero. Ito, basahin ko lamang po ang ibang comment ho. Di ko na mabasa yung iba ha. Sabi ni Randy Anakay ho ng Tagaytay City, ang aking kasama sa Hulican News Online. Nakatutok po sa programa natin. Good morning ho, si Randy Anakay. Sabi naman po ng aking kasamahan si Consi Glenford ng Tubula. Good morning po, Boss Jojo Sibial. More power po sa Hulican News Online worldwide. Morning po sir, ingat po lagi, sabi ni Sir Randy. At si Ma'am Ling Nochi Dilica. Good morning po Sir Jojo Sibial, thank you so much. At si Ma'am Juan, isulat lamang ko natin ang kanyang numero para ho siya makasali din po sa ating pong Okay, tuloy ho tayo. Tuloy ho sa ating gandang araw po from Sampaloc 3 ng Dasmariñas, Cavite. Good morning po, sabi ni Rosbel Pago Ilisan, Sampaloc 3 ng Dasmariñas, Cavite. Good morning po sa ating mga viewers ho dyan, sa ating po mga nakatutok po sa programa natin. Paki-follow lamang ho ninyo, paki-like lamang ninyo, at paki-share po ninyo araw-araw ng aking programa, Hulican News Online. At ito naman po, sabi ho ni Ma'am Ling Nochi Delica, Sir Jojo, lagi na po akong nanonood sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po ng marami, ma'am. Gawin po dito yung libangan ang panonood sa aking programa. At may matutunan din po kayo dito na iba't iba hong pag-usapan natin na issue at topic ho araw-araw. Sabi naman ho ni Glenford ng Tubula, ito nabasa ko na pala. Thank you so much. Gandang araw po from Sampaloc. Thank you so much sa inyo. Salamat po sa lahat naman nag-share. Wala po kayo ibang gagawin po. Simple lamang po yan. Araw-araw ho. Kung may time ho kayo, napakaliit lamang ho na oras ang aking hinihingi sa inyo. I-subscribe lamang ninyo ang aking YouTube channel. Subscribe ninyo, Hulika Broadcast Media. Sabi ho nila, hindi ho namin mahanap, sir. Kung hindi nyo mahanap po, mag-message kayo sa akin, padalan ko kayo ng link. No? Kasi po, sa dami rin ko kasi talagang mga channel ho, minsan natatabunan, hindi ho may-search ho nila. Pero sa iba naman po, madali lamang ho nilang hanapin ito pong aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media. No? Subscribe, pindutin ang notification bell, panuorin ang mga videos, yung latest ko, i-share ho, mag-comment ho kayo during my
Facebook Live o radio program. Tuwing araw ho ng Sabado ho, may programa tayo sa radyo. Take note ha, may programa ho tayo sa radyo sa DWBL 1242. Nakakala ho nila, Facebook Live lamang ho. Mayroon ho tayong programa sa radyo ho. Salamat po na marami. Yun lamang ho ang simpleng gagawin ho. Simpleng-simple lamang. Yung iba ho, manonood kayo. Wala ho kayong entry para ho kayo makasali sa raffle ho. Diba? Dito ho, sabihin na natin na hindi nyo gusto yung inyong pinapanood. Ang importante ho, ay magkakaroon ka ng entry para ho kayo manalo. Malay ho ninyo, sa mga darating ho na mga linggo, 3 na ho ang ating gawing mga winner ho. Para ho sa ating pong papremyo. 2, 3, 4, 5. Depende ho dun sa ating pong mga sponsors. No? At salamat po sa amin pong producer na si Bossing Marlin. Gobulio. Yan pong producer ko. At sa lahat ng mga kasamahan ko from Luzon, Visayas at Mindanao, salamat po ng marami sa inyo. Ito, sabi ho ni Nats Alforti. Nats Alforti is watching ho ang mobile journalist ho ng probinsya ng Rizal at Pamamarisan. Pamamarisan, Pasig, Marikina, Mandaluyong, Rizal, ano pa ba, at San Juan. Yan po ang Pamamarisan. Si Nats Alforti ho ang kasamahan ho natin sa Hulika News Online. At good morning din po sa aking Igagaw, si Bial Julay. Good morning sa iyo, Gaw. Good morning sa iyo, si Bial Julay. Nalate ho tayo ng konti dahil meron lamang ho tayong inaayos ho dito sa technical side natin. Salamat ng marami. Paunti-unti na hong inaayos po natin ang ating pong StreamYard para po sa ating live streaming. Salamat po sa mga tumutulong. Siyempre, of course, sa mga kasamahan ko na tumulong ho sa akin. Konting sakripisyo at tiyaga, pagtitiiso, yan po ang susi ng tagumpay. Sabi nga ho, ng dati pong Speaker of the House, naging Senate President ho na si Manny Villar, isang negosyanteng mayaman na Pilipino ho sa ating bansa. Sabi niya, ang sikreto sa kanyang tagumpay, sa kanyang negosyo at maging sa ngalan ng politika at pagtulong sa tao ay is-ti lamang, is tsaka ti. Ibig sabihin ng is tsaka ti, sipag at tiyaga. At nakita na ho ninyo ang tagumpay po ng Las Piñas. Nakita na ho ninyo ang tagumpay ng kanyang negosyo. Nakita ho ninyo ang tagumpay ng kanila pong karera sa politika. Yan po ang tatak Villar. At kagabi ho o kahapon ho, mayroon ho sa akin nagmensahe sa akin pong messenger ho. Sabi ho nila, kami po sir ay mga kafgo. Sabi ho nila, sila daw ho ay mga kafgo. Gusto daw ho nilang humingi ng tulong. Gusto nilang humingi ng tulong sa aking programa. Para daw ho ay hindi ko ma-search dito. Wala pala. Teka, tingnan natin kung ito ayun kita na kanina. Biglang ito. Na-search natin ito. I-share ko po sa kanyang programa ko. Sabi po nila, kami po yung mga grupo ng KAFGO. Ito ho yung mga frontliners, kumbaga sa mga pulis, ang mga barangay tanod ho, ang kanila pong katuwang sa kanila pong pagsiservisyo para proteksyonan ang ating pong mga mamamayan, ang ating mga kababayang Pilipino. Sa kasundaluhan naman, ang kanila pong katuwang ay mga KAFGO. Marami na pong nagdaang presidente. Dumaan na rin ho si dating Pangulong Duterte. Mayroon ho siyang ibinigay ho na maganda hong pagbibigay ng benepisyo at pagtaas ng sweldo sa ating pong mga kapulisan at maging kasakasundaluhan. Pero hindi po nila nabigyan po ng tugon ito pong ating mga KAFGO. Kaya ngayon ho, humingi sila ng tulong sa aking programa sa Hulika News Online. Dito po sa aking pong live streaming at maging sa aking programa sa radyo sa DWBL 1242. Humingi po sila ng tulong sa akin. Sir, paano po ba kami? Gusto po namin, sir, mayangat ang aming pong kabuhayan. Ibig sabihin ho, magkaroon sila ng tama hong allowance o sweldo, tama hong pribilihiyo bilang mga voluntaryo o bilang mga reserve. Itong KAFGO, civilian. Civilian ito mga KAFGO. Good morning ho, kay Ma'am Niren Valenzuela ho. Diyan ho sa North Sagaray, Bulacan. Good morning po, dati kong kasamahan ito sa isa pong organisasyon ng paaralan. Ma'am Niren Valenzuela, good morning po sa inyo at sa lahat po ng mga taga North Sagaray, Bulacan.
Okay, balik lamang ho tayo sa ating topic ko ngayong umagang ito. Yun ang panawagan po ni Gemini na sana po matulungan sila. Sabi ko, sulatan po ninyo ako, pumirma po kayo hanggat sa ilan po ang kayang pumirma. Sumulat po kayo na humihingi kayo ng tulong at iaabot ko yan personal po sa tanggapan. Mamimili lamang ho tayo either si Senador Robin Padilla o Robin Hood Padilla or ang atin pong idol, Senador Rapi Tulfo. Ibibigay ho natin sa kanila yan para mabigyan ho ng pansin ang inyo po mga hinaing. Matagal na hong panahon, ang dami na hong mga presidente na dumaan na magagaling. Pero hindi ho sila nabigyan ho ng pansin na maiangat ang kanilang hanap buhay, ang kanilang kabuhayan. Nagsakripisyo, itinaya ang buhay, ipinagpalit ho nila. Para lamang ho maglingkod sa ating bansa. Para protektahan ang soberenya ng bansa ho natin. Pero hindi ho nakikita yan ng ating pong mga nasa gobyerno. Kaya siguro panahon na upang kumatok tayo. Alam ho ba ninyo ang Pilipinas napakarami pong mga accomplishment. Ang Pilipinas ay pausbong ng pausbong, paganda ng paganda. Maging sa ngalan po ng ekonomiya. Kaya good morning po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bagamat may nagsabi ho na mahina, weak, ako po'y naniniwala na magaling po ang Pangulo ng bansa. Kaya ako po'y nanawagan po mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pakishare po ninyo itong aking program para ho makarating ho sa kanino man. Pakishare ho ninyo upang pong makarating po sa kanila, ito pong ating pinag-uusapan. Tulungan po natin ang ating pong mga kababayan na humingi po ng tulong. Kung mag-viral ito, ang ating mga kababayang Kafgo ay nanawagan po sa Pangulo ng ating bansa, sa mga mambabatas, sa Kongreso at Senado ho, kasi kahit man ho lumapit sila sa kanila pong higher rank officer o sa kanila pong opisyal, sa kampo kung saan sila nagserbisyo mga Kafgo, wala hong kakayahan ho yan para iangat po o taasan po ang kanila pong mga allowance o ano ba tawag nila doon, sweldo. Wala ho silang kakayahan. Bakit? Kailangan isabatas po ang mga ganitong bagay. Naalala ho ninyo ang sweldo ho ng ating mga manggagawa. Nagtaas ng pasweldo ang isang kumpanya. Pero ang minimum ay ganito lamang. Kahit anong sipag na gawin mo, kahit anong galing na gagawin mo, ikaw na ang pinakamagaling na manggagawa sa inyong kumpanya. Pero hanggang dyan lamang ang sweldo mo. Bakit? Bumabase lamang ang mga kumpanya sa sahod po kung ano po ang mandato ng atin pong batas sa bansa natin. Kaya ngayon, kung nakita ho ninyo, napanood ninyo, napakinggan ninyo ako, marami po tayong mga kababayan. Kaya nga po, sa halip po na sila ay magtatrabaho dito sa bansa natin, hindi po sila nabigyan ho ng tamang atensyon. Bakit maraming mga domestic helper sa ibang bansa? Dahil po wala silang pinagkakitaan, wala silang hanap buhay dito sa bansa natin. Pero sasabihin natin, ang mga politiko magsasalita, ang Pilipinas ay maganda na. Tama po sila, maganda na. Pero maraming taong nagugutom. Maraming tao na nagnais mag-abroad. Ang daming mga graduate ho na mga mag-aaral. Nagtapos ho ng K-12. Nakita ho ninyo, dinagdagan pa nila ng 2 taon para ho sila makapagtapos ng K-12. After niyan, anong nangyari? Walang mga trabaho, tambay. Hindi na pakinabangan ang kanilang pinag-aaralan. Mabuti na lamang may mga food chain, katulad ng Jollibee, McDonald's, Shakey's, iba pa, na tinatanggap po ang katulad nila bilang isa hong mga crew, service crew ho, ng nasabi pong food chain. Paano na lamang sa ibang kumpanya? Ang ibang nga ho riyan ang mandatory retirement ho ng isang manggagawa ay 60 years old. Ang iba ho dyan, 70 years old, nagtatrabaho pa. Wala namang masama. Dahil kaya pa naman niya. Paano makapag-hire ng mga empleyado, manggagawa ang isang kumpanya na ang dami hong nagtapos. Hindi ho makapasok-pasok sa trabaho dahil wala hong trabaho sa bansa natin. Kung nakita ho ninyo sa datos ayon ho sa Philippine Statistics Authority napakarami ilang milyonis ang walang trabaho. Hindi natin pwedeng sisihin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil ito'y pag-upo niya, nadala lamang ito sa kanya. Kumbaga naipasa sa kanya itong mabigat na pasanin. Walang kinalaman po dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Ito'y matagal ng problema ng mga nagdaang administrasyon. Ngayon, ano ang dapat na solusyon? Good morning din po sa aking Uncle Alfredo Bo ng Barangay Bungabong, Tabaco City, Albay. Alam ho ninyo, kung ang ating pong gobyerno, kaya nga ho, nais ko pong makarating ito kahit kanino. I-share po ninyo ang aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media, ang aking mga videos. I-share po ninyo ang aking mga programa araw-araw. Lunes hanggang Biyernes po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. I-share po ninyo ito upang makarating po. Wala ho tayong ibang marinig sa iba po mga kundi po maninira ng kapwa. Wala tayong ibang marinig sa ibang mga programa, kundi idipinsahan nila ang kanila pong mga paboritong mga politiko. Dito ho sa atin, gitna ho tayo. Ito po yung sinasabing pantay ho tayo. Nasa gitna lamang tayo. Kung ano yung tama, doon tayo. Kapag mali, kalaban natin yan. Purihin mo ng purihin yung mga kengkoy-kulukoy na yan na wala namang ginawang mabuti, kundi pulahin lamang tayo. Kung naalala ho ninyo, nung panahon ng kampanyahan, napakarami pong mga vlogger na nagsisulputan. Ang gaganda ho. Kumikita ho sila ng malaki sa kanilang mga vlog. Pero ngayon, ang tanong, nasaan na sila? Ang iba nga ho, ayon po sa nagkwento sa akin, mayroong isang vlogger ho nagkwento sa akin, ang iba daw ho nagtatampo na dahil hindi raw ho nabigyan ng pwesto. Yun naman pala, kaya naman pala, kahit mali-mali na, pinipilit pang itama ang kanilang mga sinasabi dahil may hangarin sila na sila'y maiupo sa pwesto. Ganun ho, yang mga yan. Tayo naman ho, sabihin na natin, sabihin nila sa atin, wala naman yan. Wala nga. Pero tayo nagsasabi ng totoo. Tayo ang nagsasabi ng totoo. Wala namang mga yan, mga media na yan, bayaran yan, mga sinungaling yan. Pero nasasaktan sila. Nasasaktan sila sa sinasabi ng mga media. Dahil sa kanila pong mga kamalian, ay isipin mo lamang ho. Simpleng pamumuhay. Wala namang masama ho na umasinso ang tao. Walang masama ho. Pero ang tanong doon, sa anong pamamaraan para ikaw umasinso? Dati ka lamang nakatira ng upahan. Ngayon po, kaganda-ganda na ng bahay mo. Naupo ka lang sa gobyerno. Paano hindi magduda ang taong bayan sa iyo? Kung naalala ho ninyo, mayroon pang Cinderella. Di ba? Ngayon ho. Ngayon, isa ho siya sa pinaghahanap. Masakit isipin ho. Yan ho ang mga tirada ho ng iba. Media, mga bayaran. Media, sinungaling. Pero nasaktan sila. Ano nangyari sa isa naming kasamahan? Si Ka Percy Lapid o si Percival Mabasa alias Percy Lapid. Nasaktan sila sa isiniwalat ni Ka Percy Lapid. Dahil nga totoo. Tapos sasabihin ng ilang mga vlogger ho dyan, mga sinungaling yan, mga bayaran yan. Nasaan ang bayad? Hinahanap ko. Good morning po sa aking pong kasamahan sa Hulika News Online. Ang aking kumparing Clyde Ocampo, asintado, sugo ng bayan. Good morning from province of Rizal. Sabi niya sa akin, good morning pare, salamat sa iyo paring Clyde Ocampo. Ang asintado, sugo ng bayan ng probinsya ng Rizal. Okay, balik ho tayo dito balikan lamang ho natin ito pong nilapit ho na problema ho ng mga CAFGO. Alam ba ninyo na ang sarap ho ng pagkain ninyo? Siyempre natural, nagsikap kayo para makabili ng masarap na pagkain. Tama po yan. Wala pong question doon. At ako'y naniniwala ho sa sipag at tiyaga ho ninyo. Pero marami tayong mga kababayan, hirap na hirap sa buhay. Did their best, but their best doesn't good enough. Ginawa na ang lahat para mamuhay ng maayos. Paano ka mamuhay ng maayos kung ang sweldo mo wala pang 600 pesos? Palagay natin 600 pesos, magkasya ba yan sa maghapon sa iyong pamilya? Di ba ho? Hindi. Kaya ang ginawa po ng ating mga kababayan, kahit mahirap po at walang katiyakan ang buhay mo sa abroad, napipilitan sila mag-abroad. Dahil walang trabaho rito sa bansa natin. Kulang na kulang. Di ba ho? Ito, sabi ho ni Ma'am Ling Nochi Delica, Sir Jojo, pwede nyo po ba akong tulungan na ipanawagan po yung aking SSS disability, nilakad mo ng mister ko, September pa
pero ang sagot, i-follow up ng i-follow up, yun kay po sobrang tagal na lang mag-release pero dati po 2 months lang dumarating na sa may sakit. Salamat po Sir Jojo. Okay po, nakalimutan ko po ang hayaan niyo po kausapin ko si John Dumikel. Pumunta po siya doon sa spokesperson ng mismo ng SSS. Kaibigan ko dati yun eh. Hindi ko na lang alam ngayon kung siya pa rin. Ha? Ito, takita ho ninyo mga problema po ng ating mga kababayan. Nariyan ang kanilang mga pangako. Nariyan ang kanilang magagandang plataforma. Eh, ang problema nga ho eh. Ha? Dahil sa sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na unitin, pati mga dilawan kasama na ho nila. O di nagkaluko-luko na. Di ba ho? Sabi naman po ng aking uncle Alfredo Bo, Sergio, medyo mainit na umaga ngayon. Minsan nakulimlim ang panahon. Ay, salamat po uncle dyan sa Albay po ito sa Bicol. Ho. Sabi niya mainit, minsan makulimlim. Totoo po yan, kagabi umulan ho dito sa amin. Ang ganda ng panahon. Makulimlim. Malamig ang simoy ng hangin dahil magpapasko na po. Ang akin naman pong kaibigan, John Raon Romero is watching from Siso International Incorporated. Dyan sa Panay Avenue, Quezon City. Good morning, John Raon Romero o Tito Babs. Good morning po sa inyo. Asintado Sugo ng Bayan, that's thanks for compliment. Thank you so much, pare. Sabi naman ho ni Ma'am Nerin Valenzuela, pa shoutout naman press sa mga kapitbahay kong sila Ate Juicy, Ate Marlene. Salamat press. Sabi ho ni Nerin Valenzuela, ni Ma'am Nerin. Oy, ang kanya po daw mga kapitbahay, sila Ate Josie at Ate Marlene. Good morning daw sa inyo. Ito nga isa po sa dapat ko talagang tutukan sa aking programa Yun isa ang KAFGO. Pangalawa po itong mga barangay tanod. Awang-awa ako sa kanila. Bagamat wala akong kakayahan. Pero sabi ko nga, kung ano man po ang pwede ko pong maitulong sa kanila, maipaabot ko sa mga kinaukulan, maipaabot ko o sa ilang mga mambabatas. Dahil po naalala ko po, nangako po si Senador Idol Rafi Tulfo na isa sa tutukan niya ang compensation o ang allowance, ang honorarium ng mga barangay tanod. Hirap po ang kanila pong katayuan. Hirap po ang kanila pong trabaho. Mahirap po talaga. Pagdating po sa kaguluhan, nakita ho ninyo, mga barangay, mayroon pong barangay tanod, kulang sa training. Minsan hindi alam kung anong gagawin. Walang alam sa batas. Kung may alaman, kulang sa kaalaman. Sugod dito, sugod doon. Katulad lamang ho dito sa lugar ko. Kamakailan lamang ang daan ho rito, entrance sa exit. Dalawa lamang, wala nang iba. Pero napasukan ho kami ng magnanakaw. Kaya nga po ako'y nag-request na magkaroon ng police visibility. Magkaroon ng barangay tanod visibility. Dangan lamang ho, hindi ho binigyan ng pansin. Ito na ang nangyari ngayon. May nanakawan kaming kapitbahay. Nakakalungkot isipin, sa simpleng pamamaraan na para po ako makapag-ambag sa ating gobyerno, para po ako makapag-ambag sa ating mga kapulisan. Pinakinggan nila, ang ginawa nila, pinuntahan, nagpicture lamang. Pagkatapos, wala na. Bakit kaya ganun ang ating po mga alagad ng ating gobyerno? Hindi ko po sinisisi ang kapulisan, hindi ko sinisisi ang mga barangay tanod. Ang sinisisi ko dito, yung sistema, proseso ho. Kung ano po ba talaga ang dapat nilang gawin. Di ba ho? Marami na pong presidente nangako sa atin. Bantayan ko kayo, protektahan ko kayo. Asaan yung protekta? Mismong kasamahan namin sa media, napatay. Mismo pang dito pa, malapit sa kanyang lugar, nasaan yung security and safety po naming mga naming mga Pilipino? Binabayaran kayo ng tama. Tinaasan ang mga sweldo ninyo. Bakit maghintay pa kayo na may mangyaring ganito? Dapat ma-anticipate na ho ninyo. Alam ba ninyo kung yung bawat lugar, sinasabi po ng NCRPO chief na magaling nating pulis, ang aking kaibigan, Police Brigadier General Jonel Estomo, ang regional director ho ng NCRPO. Kailangan ng police visibility. Pero ang tanong ko, General, nasaan yung mga pulis mo? Anong pinaggagawa ng mga pulis mo? Hindi ko kayo sinisisi.
Ang akin lamang, patunayan ninyo sa amin na mayroong katotohanan ang mga pinagsasabi ninyo. Ito, sabi ho ni John Raon Romero, good morning po, Boss Jojo Sibial. Pa-shoutout naman po dyan, Sisu Good Boys. Oy, maraming salamat po. Sa lahat po ng Sisu Good Boys, good morning po sa inyo. Sabi ni Tito Pabs, John Raon Romero. Ingat po kayo sa trabaho ninyo, mga kasama ko. Okay, yun o, balik ko tayo, ha? Kafgo. Nasa bundok. Ulan, init, lamok. Lahat ng klaseng paghihirap na riyan. Nagsakripisyo, nagtitiis. Ayaw po na mapakinggan ito nila. Hirap po ang kanilang kalagayan. Ang kanilang hinihiling lamang ay maribisa o ma-review kung ano man ang para nararapat sa kanila. Ang ating oras o alas 10:46 ng umaga. Good morning po sa lahat. Magandang umaga din ho sa lahat ho ng nasa Davao City, Davao, Good morning ho sa inyo. Dyan ho sa Compostela Valley, good morning ho sa inyo. Maging ho sa iba't ibang probinsya, maging ho dyan ho sa Bulan, Sorsogon, magandang umaga, Diyos pa rin na Aldo, Tabi sa Iloga, boss. Balikan ho natin ng konti. Napakarami pong dapat pagtuunan ng ating mga mababatas. Kafgo natin, barangay tanod natin, kawawa ho ang isang barangay, ilan po ba ang dapat barangay tanod ang kanila pong dapat i-hire? Napakaliit lamang ho ng compensation nila. Pero sila nagsakripisyo, nagtitiiso. Minsan pinagtawanan pa ng ilang mga residente ng barangay. Dapat ho may angat po ang kanila pong estado ng buhay. Dapat po maiangat ang estado ng buhay ng ating po mga Kafgo at mga barangay tanod. Kawawa po sila. Sila po ang tunay na frontliners. Magandang umaga kasamang July. Magandang umaga, July. Yes, Joe, alam mo, napaka-usay na Bureau of Customs kung saan nakasakote sila ng illegal na kontrabando yung mga fake carry-on, no? Na nahuli ka sa may Port of Davao. Kung saan yung nakalagat na ng milyones. Amo ko, Joe, marami pang nasakote yung Bureau of Customs bilang yan sa Port of Mindanao. Karamihan dyan na pinapapagsak na yung mga nasabing mga illegal na karilyo, yung mga peke. Pero hindi ko na alulugod pagka monitor to sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at kasama na yung Bureau of Customs. Kaya hinangaan nila talagang mag-upay na masigasig sa trabaho para pantayan ng pantalan, no? Dahil sa mga illegal na kontrabando katulad ng sigarilyo na nahuli ngayon, no, ng Bureau of Customs. Pero din, binabantayan nila yung mga iba pang mga kontrabando dyan katulad ng sukal, bigas, at iba pang mga agri-products na lumalabas yan sa Bureau of Customs. Yan mismo sa karagatan, no, ng Mindanao, lalo na Port of Davao, Port of Cagayan, at iba pa. Yan ang malitang customs. Yan ay udok, tulika program, nagmula, pinabalihin. Salamat ng marami, kasamang July Pudok. Ito po, sabi po ni pari kong Clyde Ocampo, Asintado, Sugo ng Bayan. Sherdan, shout out sa mga tropang Antipolo. Jane Ocampo, Sani, Tabanaw, Vic, Bunayon, Anjun, Maricor, Murat, Talia. Good morning ho sa inyo lahat. Tropang Antipolo, Jane Ocampo, Sani, Tabanaw, Vic, Bunayon, Anjun, Maricor, Mura, Talia. Good morning sa inyo. Binabati kayo ng aking kasamahan, si Asintado Sugo ng Bayan, paring Clyde Ocampo. Okay, salamat po sa balita ho ni kasamang July Pudok ho, dyan sa Bureau of Customs na mayroon pong accomplishment na malaki. Ang Bureau of Customs o ang Customs ho, dyan ho sa port ng Davao. Congratulations sa inyo. Yan ho ang sinasabi ko. Maganda at maraming ginagawa. Ho. Di ba? Nakita ho ninyo? Accomplishment, yan ho ang pinakamaganda. Salamat po sa lahat ng mga nag-share ng aking programa. Thank you so much sa inyo. At ang aking pong kaibigan, kumparing Lucio Barnaya, watching. Good morning, sir. Sabi niya sa akin, good morning, sir. Good morning, paring Lucio Barnaya, busing. Ito yung busing ko. Lucio Barnaya.
Alas 10:50 ho ng umaga. Biyernes ho ngayon na, Biyernes ngayon, bukas ho, Sabado at Linggo. Weekend na naman. Biyernes ho ngayon, ilang araw na lamang ho, malapit na ang Pasko. Sabi nga ho kagabi ng aking mga kumpare, nagharap-harap po kami si paring Smirko, paring Edco, yung aming grupo ho, aming kababayan, si kabayan Julius, ang aking anak na si Ching Junida ho. Nagkukwentuhan kami, dahil nalalapit na raw ang Pasko. Ano daw po pa ang dapat namin gawin? Magpa-party ba kami o may program ba kami para sa mga kabataan? Sabi ko, relax lamang. Darating tayo dyan. Okay, sabi ho ni Asintado Sugo ng Bayan, maraming kababayan natin ang pinahirapan ng SSAs. Talaga naman. Sabi po ni Asintado Sugo ng Bayan, marami tayong kababayan na pinahirapan ni SSS. Social Security Systems. Good morning ho sa inyo dyan. Gising, gising, SSS. Trabaho lamang, walang personalan. Minsan may mga dyan ho sa SSS ho. Ang iba ho dyan, medyo garapal ho eh. Iba ho. Minsan sinisigawan pa ho. Nakita ko yung mga senior citizen sa kanilang pila. Abay, kung hindi dahil sa mga contributor, ito po mga member ng SSS, wala ho kayo lahat dyan. Wala ho kayo lahat dyan. Tandaan ho ninyo yan. Kundi dahil sa kanila, wala ho kayo lahat dyan. Wala kayong suswelduin. Kaya asikasuhin nyo na mabuti ang inyo po mga member ng SSS. Please lamang, nung panahon ni dating Pangulong Aquino ho, mababait ang mga rin eh. Kasi pag may problema dyan, pag sinumbong ko, antimano, pinapatawag. Nung maupo si dating Pangulong Digong, nag-iba na ho sila. Noong panahon ni Dilawan, Noynoy Aquino, isang sumbong mo lang, antimano ho, may aksyon. Kaya yung kababayan ho natin, hirap na hirap ho. Kawawang kawawa ang ating mga kababayan. Hirap na nga, salat na sa buhay. Pagpunta roon, sasabihin sa'yo, ipaluaf lang, ipaluaf. Bakit hindi na lamang kayo ang tatawag sa kanila kung okay na o hindi pa? Kaya minsan ho, totoo lamang ho, napakasarap pakinggan ang mga pangako po ng ilan po nating mga nasa gobyerno. Napakasarap pakinggan ang kanilang paliwanag ng ilan po nating nasa gobyerno. Pero kung sumahin mo ho, baka 10% lamang ho ang kanila pong tinupad. Mabuti na lamang po, mayroon po tayong mga mababatas, ang ating pong bantay ng bayan, ang Kongreso at Senado. Ay kung wala pa ho yung dalawang kapulungan na yan, ang mababang kapulungan, ang Kongreso, House of Representatives, at yung Senado, kung wala pa yung dalawa na yan, paano na lamang ang bansa natin? Kakayanin po ba ng Pangulo ng ating bansa ang lahat ng problemang ito? Na pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kanyang minanak agad ang mga problema ng nagdaang administrasyon. Katulad lamang ho ng mga pagtaas ng presyo, patuloy na pagtaas ng presyo. Kaya ba ang solusyonan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yan? Yung problema sa kahirapan, problema sa walang trabaho, kaya bang solusyonan yan ng ating gobyerno? At lalo na yung problema ho sa mga imported products na dumarating dito, mga smuggled products, kaya ba ng gobyerno natin? Kayo na po ang humusga. Ang dami yung nagtitiwala, 31 million almost ang nagtitiwala upang mailuklok sa pwesto ang Pangulo natin. Pero halos marami na rin ang nalungkot, tumamlay dahil hindi nila nakita ang dapat nilang makita sa kanya pong ipinangako. Problema sa agrikultura, problema sa ating mga mangingisda. Nariyan ho. Kaya nga sabi ko nga kung ang ating pong mga kababayan na mag-aaral sa UP Los Baños, mag-aaral ng kursong agrikultura, ilibre nila, tamang libre naman. Bigyan ng alawas, tamang binigyan naman. Pagkatapos ng kanilang kurso, bigyan sila ng lupa upang mabungkal nila ang lupa. May pakita nila yung kanilang kakayahan. Baka sakali pang magbago o umangat ang kabuhayan natin.
Kasi ang problema ng bansa natin, lalo nating mga kababayan, mas gusto nila madaling kita. Instant millionaire ang gusto. At ang gusto din ng mga namumuno, gayahin ng ibang bansa. Ayan, puro utang, utang dito, utang doon. Nabaon tayo sa utang. Hindi pa pinanganak si Juan de la Cruz, may utang ka ng pasan-pasan. Ito, sabi ni Asintado Sugo ng Bayan, tanggalin ang mga empleyado ng SSS na mga bastos at kurap. Kaya multi mo ako. Hindi na nag-contribute sa SSS, dapat na muling imbestigahan ng Senado. Kahit anong imbestigahan nito, wala rin mangyari. Salamat, Paring Clyde Ocampo, dapat to talagang imbestigahan. Kanya lang po ang problema, inimbestigahan yung PhilHealth, walang nangyari. Inimbestigahan ng DOH, wala rin nangyari. Imbestigahan ng SSS, baka lalong walang mangyari. Nakita na ho natin ang mali sa mga nagdaan. Nakita na ho natin ang korupsyon. Asaan sila ngayon? Andon, nagpakasarap, nagpakasasa sa kanila pong mga nakurap. Kaya nga po sa mga batikos at komentaryo ni Kaper Silapid, marami ang nasaktan. Ayan o ang nangyari ng aming kasamahan, napatay. Ang bansa po, kapag walang mga media ho, media ang sinasabi ho, mainstream media. Mainstream media ang sinasabi ho rito. Pag walang media, hindi po yan bansa na demokrasya. Yan ay bansang komunista. Kaya wag ho ninyong supilin ang mga media. Sa ibang bansa ho, ito hong pang-apat na estado ng ating bansa ang hanay ng media, radyo, dyaryo, telebisyon. Sila po ang bantay mata ho. Sila po ang mata at bantay ho ng ating bansa. Paano nalaman kung wala sila? Di happy silang lahat. Magsasabi ka ng totoo. Magsasabi ka ng totoo. Sasabihin, sinungaling ka. Ang tanong, bakit ka nasaktan sa sinasabi na wala naman palang katotohanan? Bakit mo pinaslang ang kasamahan namin? Kung sino ka mang mastermind ka o sino ka man, ay nandyan na ho, sumuko na ho yung gunman ho. Yung pumatay, nariyan na, sumuko na. Kami ho sa hanay ng media ho, hindi ho kami titigil upang pong amin pong ipanawagan ang hustisya ng aming kapwa media, ng aming kapwa mamahayag. Hindi ho nila kayang busalsalan ng aking bunganga para lamang ho ilabas ang katotohanan. Mahirap man nakatayang ang buhay ko at maging buhay ng aking mga kasamahan, hindi ho kami titigil upang pong makamit namin ang hustisya. Marami po mga high-profile cases sa bansa natin. Kung hindi ho matutukan ng media, malabo hong mangyari na mayroon pong hustisya para sa kanila. Ang media ho, yan ang katuwang ho ninyo, mga kababayan ko. Kami po ang boses ninyo para sa ating bayan. Tandaan ho ninyo yan. Iba ho kami dun sa mga vlogger. Okay, sabi ni Uncle Alfredo Bo, sabi niya, Sergio, maraming magnanakaw dyan sa SSS. Ako yung finale ko sa ECC Employees Compensation Commission, ibinulsa ng government si Ejercito Estrada, president noon. Nakita ho ninyo yung komento ho ng isa nating viewers dyan ho sa probinsya ng Albay. Kinurap lamang ho ang kanya pong i-final na Employees Compensation Commission. Ang ganda ho nila magpaliwanag ho Kapag na-interview nyo ho ang SSS ho, napaganda magpaliwanag ho niyan. Sasabihin sa'yo ganito, ganyan. Yung pala binubula ka lamang. Ang hirap po talaga. Maniwala kayo sa akin. Napakahirap po. Ako mismo. Napakahirap po talaga. Pero wala ho tayong magawa. Ganito po ang bansa natin. Kaya kung titignan ho natin from top to bottom hanggang sa ibaba, dapat mabago ang sistema
ng pamamalakad ng iba't ibang ahensya ng ating bansa. Dahil alam mo nito mga kengkoy-kulokoy na mga empleyado ng gobyerno, lalo na mga regular employee ho dyan, pasintabi, mawalang galang sa hindi man lahat ho. Liwanagin ko lamang, hindi lahat. Baka kayo magtampo, magalit. Alam mo, ang bukang bibig nila, magagalit na naman sila sa akin ito. Asintado sugo ng bahay, magagalit naman sa akin. Sasabihin nila, wag mo intindihin yan. Yung presidente, 6 na taon lang yan. Wala na yan. Tayo, narito. Kahit sino pang presidenteng upo, narito tayo sa ating trabaho. Ganon ho ang mentalidad ng ilan pong mga manggagawang kengkoy-kulukoy. Ito, good morning din po sa aking mga kaibigan, kasamahan sa radyo. Eduardo Estrella, paring kastigador. Good morning ho sa inyo, Eduardo Estrella watching. Rosbel Pago Ilizan, sabi niya, mga nakaupo lang ang umuunlad. Di naman po lahat sanay mapansin ang mga nasa laylayan. BBM, help po kaming mahihirap. Thank you so much, Rosbel Pago Ilizan. Tama ho yun. Sabi naman ho ni Romeo, Busing Romeo Gatdula Pehe, tama po kayo Sir Jojo, na bigyan ng aksyon ang mga hinaing ng ating mga kababayan sa SSS at Pag-ibig. Sa kanilang mga ipinapalo off na mga papeles, pabalik-balik na ang pagpalo off. Sabi nila, may pagbabago na sa bansa natin. Sabi nila, isaayos ng pamamalakad ng bansa natin, lalo na po sa mga iba't ibang ahensya. Sabi lamang ho nila yon, di ba? Kapag nagsasabi ka at binabatikos mo sila, sila'y nasasaktan at nagagalit, agad-agad, otoriok. Yun ho ang naranasan, no? Pero thank you so much sa aming pong pagmumonitor ho sa kaso ni Kaper Silapid ho. Maganda ho ang naging takbo ng pag-file ng kaso. Okay, thank you so much ho, sa DOJ. Thank you so much ho sa kanila. Okay, salamat po sa pag-share po ninyo sa aking programa ho. Ulitin ko lamang para ho kayo ay makasama po sa ating entry ho. Linggo-linggo ho tayo, kahapon ho, mayroon naman tayong isang winner ho sa linggong ito. Para po sa ating 500 pesos load ho. Wala kayong ibang gagawin. I-subscribe lamang ninyo ang aking YouTube channel. Subscribe lamang ninyo. Pindutin ang notification bell, panoorin ang aking mga latest video, i-share ninyo. Pagdating po ng Lunes hanggang Biyernes ho, kahit nasa Sabado, sa programa ko sa radyo, wala na hong problema. Wag na hong ninyong pansinin yun. Mag-comment ho kayo ng inyo pong cellphone number at tiyakin ho ninyo na pag tinawagan ko sa oras ho na kayo mabunot, ay sasagot kayo. Dahil pag hindi kayo sumagot, disqualified ho yun. Ang kailangan ho namin ay sumagot sa oras ho na tatawagan kayo. Okay, dito lamang ho yan sa Hulika News Online na mayroon ho tayong mga papremyo. Dito lamang ho yan. Sabi ho ni Ma'am Arabel Castro Pago, tama po kayo, meron dito sa Santa Elena, bakit ang senior magbabago naman ang ID ng senior, gastos na naman nila, paano yan, mga wala talaga. Sabi ho ni Ma'am Arabel Castro Pago, Santa Elena ito, Camarines Norte ba? Tama ba ako? Ma'am Arabel Castro Pago, Santa Elena, Camarines Norte po ba ito? Kasi parang familiar sa akin yung Santa Elena. Tama po ba ako? Kung tama ako, manawagan ho tayo. Tingnan ho ninyo, pati ID ng mga senior citizen. Pagkakitaan pa ng mga walang hiya. Paano ka maniniwala sa mga sinasabi nilang pag ako na upo, gagawin ko at ayusin ko ang lahat? Salita lamang. At sabi niya, Sergio, sabay kami nood ng tiya mo ngayon. Ay, salamat po sa aking tiya. Thank you so much po, tiya, sa inyo pong panonood, Diyan sa Bungabon. Bungabong, Barangay Bungabong, Tabaco City, Albay. Pag naglilibot ako sa Bicol, diyan pa ako tumutuloy sa kanila. Kasi wala naman po kaming bahay sa Bicol. Wala ho kaming bahay doon. At ang aking magulang, aking mama ho, narito na po sa Cavite. Lahat ng mga magkakapatid kami, narito sa Metro Manila or sa mga probinsya. Kaya wala na po kaming bahay doon. Kaya pag nagbakasyon ko kami doon sa Bicol, doon po kami tumuloy sa aking pong uncle po. Ito si Alfredo po. Talaga hong sobrang ganda ang lugar na yan. Ang sarap pa ng pagkain. Mga lutong Bicolano. Diyos ko po, namimiss ko na. I hope po, bigyan ako ng lakas pa ng katawan ng ating nag-isa at tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na makapasyal ako
sa probinsya po ng aking ina. Lalo na po sa probinsya ng aking ama, sa San Fernando, Cebu. Miss na miss ko na ang mga lugar na yun. Minsan nung naluluha ako kapag naalala ko yung mga lugar ko pinanggalingan. Bakit? Sabi nga ho nila, hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay di makakarating sa kanyang paruroonan. Sabi lamang ho yan. Ako po hindi po naniwala roon. Kanya lamang ho, naalala ko lamang kung saan po ako nagsimula. Hanggang ngayon, hindi naman ako mayaman. Mahirap pa rin ako. Isang kahig, isang tuka. Mabuti pa nga, may kinakahig. Wala naman akong tinutuka. Di ba ho? Pero namimigay tayo ng papremyo. Tumutulong tayo sa mga taong lumapit at humingi sa atin. Actually ho, may dalawa pang lumapit sa akin, humingi ho. Nagpapajikas ho sila. Ganun ho eh. Hayaan nyo po, next week, bibigyan natin sila, tatawagan natin sila, bigyan natin sila ng tulong. Padalhan natin sila sa kanila po mga Gcash. Interviewin natin ng konti para po sila ay mabigyan at alamin natin kung ano po ang kanilang mga problema. Magbigay tayo ng tulong, basta kaya natin. Ibigay natin. Huwag ho kayong mag-alala. Kapag meron tayo, mamimigay tayo ng tulong. Mamaya ho, magbigay na naman tayo ng tulong dito sa Caloocan City. Okay, sabi ho ni Asintado Sugo ng Bayan, kaya nga paslangin man nila ng paslangin ang mga katulad natin na mga media, maraming papalit at ipanganganak na mamahayag na ipanganganak para magsiwalat ng mga katiwalian at mga katarantaduhan ng mga unghang na nasa gobyerno, mga anak na. Salamat, Asintado Sugo ng Bayan. Sabi naman ho ni Arabel Castro Pago, opo, kasi may ambagan pa sila. Saan daan may pinsuin. Ano ba to? Pinsuin o wala ambagan pa rin. Sana pansinin din yan ng kapitan dyan. Kita mo ha, kanila pong problema, senior citizen ID. Sabi niya, di na po sila Santa Elena, Camarines Norte, tama nga pala ako. Hi po sa kanila, nanonood po sila ngayon. Sa lahat po ng mga taga Santa Elena, Camarines Norte, nanonood sila. Good morning po sa inyo. Salamat sa inyong pagtutok. Okay, salamat na marami sa inyo. Ang ating oras po ay alas 11, ano ba ito? Alas 11:07 na ho ng umaga. Hanggang dito na lamang ho tayo. Bukas ho, sa programa ko sa radyo, Huli Ka ni Jojo Sibial sa DWBL 1242, alas 12 ho ng tanghali ho yan, ha? Habang kayo nananghalian, manood kayo, makinig kayo kung may AM radio kayo dito sa Metro Manila, maging karating probinsya. Salamat po sa araw-araw niyong pagtutok sa aking programa at salamat po sa nag-iisa tunay na Diyos, ang ating Panginoon si Kristo na nagbigay po ng blessing para po makabigay din po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Marami pong hindi nila alam. Kaya sabi ko nga sa kanila, manood lamang kayo dito, tumutok lamang kayo dito sa aking programa at yako, pag mayroon kayo at mayroon ako, yako, matutulungan ko kayo. Hindi ho lahat matutulungan ko at wala po akong kakayahan para po sa malaki na halaga. Ang importante lamang ho, makapagbigay tayo kahit konti ho. Kahit konti lamang ho para sa ating mga kababayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa mga blessing mo sa akin at sa aking pamilya. Sabi ng aking pong Uncle Alfredo Bo, salamat daw, Sergio, kinumusta mo siya. At kumusta rin daw kayo. At mag-iingat. Thank you so much, Marilyn Gabriel Kanaya, ang aking pong producer. Romeo Gatula Pehe, God bless, Sir Jojo. Ling Noche Delica, salamat po, Sir Jojo. Thank you so much. Hanggang dito na lamang ho. Magkita-kita tayo muli Lunes ho sa ating pong Facebook Live. Hanggang Biyernes, pero bukas ho sa ating programa sa radyo. Kung kayo may mga radyo, i-band lamang. 1242 DWBL. Okay? Salamat po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtitiwala. Dasal lamang ho tayo. Pray lamang ho tayo. Wala tayong ibang kakapi rito, kundi ang ating nag-isa tunay na Diyos, ang Panginoon si Kristo. Okay? Dagang salamat sa inyong tanan. Diyos mabalos mga Bicolanos. Maraming salamat. Pilipinas, thank you Lord. Sa ating mga kababayang OFW, maraming salamat po sa inyo. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Adios amigos. Salamat po sa inyong panonood. Ako ay natulula, hindi ko matigilan sa kanya. Ako'y lubos na umahanga. Sa suot niya ikaw ay matutuda, ngunit sa kanya ang lakas ng aking ama. Inakukuha siya, naglaga